Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for April 28 to May 4, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Okay, Virgo, let us see what's up with you ngayong week na to. Romance. Iba sa inyo, in love. O kaya meron kayong romantic connection, relationship with someone. Also have psychic protection and safe home. Okay. So, I think, kung iba sa inyo ay na may ini-entertain na person, bago pa lang. So, pwedeng ikaw ay nag-iingat dito sa person na to kasi syempre gusto mo muna makilala itong taong to before mo mapagkatiwalaan talaga. Some of you naman, maaring meron kayo nararamdaman na mga family members, kamag-anak na insecure sa inyo, or someone na parang sending you negative energies. Kasi minsan, 'di ba, merong mga kamag-anak na magsasabi sila ng mga opinion nila sa'yo or magko-comment sila tungkol sa buhay mo. Pero alam mo yung parang ang nega ng energy na gusto lang nila makialam. So, umiwas ka sa mga ganon. Kasi some of you, meron kayong ganyang klaseng kamag-anak. Also, you will focus on protecting your family, protecting your energies this week. You have the 9 of Cups. So, iba meron kayong major event wherein maaring mag-host kayo ng isang party or event within the family. Nako, meron ditong yung iba, maaring kung meron kayong issue sa properties, lupa sa family, pwedeng isa to sa maging issue or pag-awayan or pagsimulan ng diskusyon sa family that might, stress you out. Yung iba sa inyo, maaring meron kayong sinisimulang project, business, or trabaho na nasa-stress kayo. Kasi kumbaga parang hindi nyo inakala na ganun pala ka-demanding itong sinisimulan yung career or trabaho. You have the Hermit. So, ngayon nire-reassess mo yung situation mo. Kung masaya ka ba, gusto mo ba talaga yung ginagawa mo, or may iba ka pang option. You have the 4 of Wands. I think meron ka pang ibang option. Kailangan lang maging open ka sa iba pang mga oportunidad sa paligid mo. Kasi meron something that you will celebrate na dito ka pala mas magiging magaling, or dito ka mas makikilala, dito ka mas uunlad. Yung iba, if you are interested in real estate, yung pagbebenta ng lupa, bahay, ayan. So, may magandang opportunity for you. Some of you naman, pwedeng sari-sari store or tindahan. Meron na kayo existing na ganyang business, so palalaguin nyo pa, or yung iba, nagbabala kayong magkaroon ng sarili nyong tindahan. This can be an online store or meron kayong physical store. I also see someone na, if you are connecting romantically, parang hindi ka sigurado sa person that you're dealing with. Parang nag-aalinlangan ka sa kanya. Pwede kasing merong temper itong person na to. Parang mabilis mainis, may nakikita kang red flags, kaya parang gusto mong iwasan. Okay. You have Moon in Cancer in the 4th house. So, this is focusing on the needs of your family.
Maaring meron kang kailangang asikasuhin sa family, pwedeng kapatid mo, parents mo, na meron silang pangangailangan na ikaw lang yung makakatulong sa kanila. You have Saturn in Libra in the 7th house. Yes, meron ditong issue sa relationship, sa connection. If you are connecting romantically, pwedeng maka-experience kayo ng challenge ng person mo. Pagdating naman sa career, trabaho nyo, you have Sun in Capricorn in the 10th house. Merong achievement, no? So, yung iba sa inyo pwedeng magiging very successful kayo ngayong week na to sa trabaho nyo. Meron kayong goals na maa-achieve. Let's say, for example, ang goal mo ay magkaroon ng perfect attendance. So, makakuha ka ng perfect attendance. This is also recognition. Sa mas marirecognize ka sa workplace mo. Some of you, meron kayong makakaaway na kaibigan. Pwede kasing itong kaibigan na to is pakailamera or pakailamero sa buhay nyo. So, pwede magkaroon ng misunderstanding. You have authority, balance, property. So, some of you may opportunity na mas umangat yung posisyon sa trabaho. Pwedeng ikaw ay candidate for promotion. And some of you, pwedeng may pagkakagastosan kayo related sa bahay. Pwedeng magpaparenovate ka or bibili ka ng bahay, may down payment or down payment sa renta. Basta kailangan lang dito pagdating sa trabaho mo, balance lang yung oras at panahon mo sa work and also para sa sarili mo. Para makaka-recover ka, recuperate. Oo. Kasi yung iba, focus lang sa trabaho. Tapos pag nagkasakit, ganun din, natitenga yung work. Sa relationship, very positive yung energy nyo sa relationship. Lalo na kung nag-e-effort yung person mo. Pero kung hindi, syempre, kailangan maging open ka na, ito yung expectations mo sa person mo. Para aware naman siya. So, if you are connecting with someone, I feel like mag-e-effort naman to sa'yo. Pwedeng the moment na maging open ka sa ina-expect mo sa kanya, magta-take action siya doon. So, for example, yung person mo, sinasabi niya sa'yo na, maging sweet ka naman, o kaya bigyan mo naman ako ng ng gift, or gawin mo naman to para sa akin. Syempre, kung nire-request na sa'yo and you really love your person, then gagawa ka ng paraan para ma-deliver yun, maibigay yun sa kanya, diba? So, kailangan effort sa relationship. Pareho kayo dapat nag-e-effort. Ground your energies and emotions deep into the earth. Yes. So, kung may mga bagay kang kailangang i-release, emotions, na kinikip mo lang sa sarili mo, it's time to let go of that. Iiyak mo na yan. Kasi minsan yung iba nagtatago ng nararamdaman. Pero the more kasi na kinikimkim mo yan, it really affects you internally. So, nakaka-apekto rin yan sa'yo the way you connect with others, no? May initin ang ulo mo, or parang masyado kang sensitive. So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.